Good morning sa ating lahat, mga kapatid. At tayo po ngayon ay nasa Sunday School at natalakay po natin ang ating serye na pinamagatang Puso para sa Diyos. At dito, bawat leksyon ating tinalakay din, tuwing araw ng Sunday. Una, ating na pag-aralan ng pagkilala sa pusong para sa Diyos. At ikalawa, pagsusuri ng puso kung ito'y para sa Diyos. At pangatlo, pusong mapanalanginin para sa Diyos. At ngayon ay ating tatalakayan naman ang pusong paglilingkod para sa Diyos. At ito ay ating hahanguin sa 2 Chronicles chapter 29. 2 Chronicles chapter 29, verse 1 and 2. 2 Chronicles 29, verse 1 and 2. Si Hezekias ay nagsimulang maghari nang siya ay 25 taong gulang at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abias, na anak ni Zacarias. At ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Ito ang salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, tunay na kayo po'y tumitingin sa puso at hindi nyo tinitignan kung ano po ang aming nagagawa sa labas, kung ano po ang aming pong mga pagpapakita, sapagkat ang totoong tinitignan ninyo ay laman ng aming puso. Ngunit mahalaga rin po kung anong may papakita namin sa aming pong panlabas na buhay. Kaya Panginoon, aming pong dalangin ngayong umaga na sana nga po buksan niyo ang puso ng bawat isa upang maunawaan at matanggap ang inyong salita tungkol po sa puso para po sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ng aklat ng Chronicles, ito po ay sumasakop sa loob ng 300 taon. At dito, nakasentro rito ang kasaysayan ng Huda, na kung saan nasentro rito ang kasamaan ng kanilang espiritual na buhay. Dahil din sa mga hari na nangunguna, mga leader, na hindi naging tapat sa Diyos at dinadala at nadadala ang buong bayan para sa kadiliman ng buhay. Isa na ritong hari ay si Haring Ahaz na ating mababasa sa chapter 28, verse 1 and 2. Ganito ang sabi, si Ahaz ay 20 taong gulang nang siya'y nagsimulang maghari at siya'y naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi niya ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon na gaya ng ni David na kanyang ninuno, kundi siya'y lumakad sa mga landas na mga hari ng Israel. Gumawa rin siya ng mga larawang hinulma para sa mga Baal. So ito ang nangyari ngayon, ang kadiliman ng buhay ng bayang Huda dahil po sa mga leader. Ang puso ni Ahaz ay hindi puso para sa Diyos at ipinairal ni Ahaz hindi niya pinairal ang tulad ng puso ng kanyang ninunong si David. Kundi siya po ay nakikipagpaligsahan sa ibang mga hari sa bayan ng Israel. Kaya ang buong bansa ay nasa kadiliman. Ngunit, hindi po nagtapos doon. Mayroong sumilay na liwanag ng pag-asa. At ito ay sa pamamagitan ni Haring Hezekias. At dito nabasa natin sa 2 Chronicles chapter 29, verse 1 and 2, na itong si Hezekias ginawa anumang matuwid sa mata ng Diyos o ginawa niyang matuwid sa kanyang puso sa mata ng Diyos tulad ni Haring David. Puso ang tinitignan ng Diyos at hindi ang panlabas lamang. Ito din ang dapat maging hangarin ng bawat mananampalataya, bawat lingkod ng Panginoon. Dapat ang ating puso ang siyang dapat nating inaalay sa Diyos pagdating sa ating paglilingkod. At dito, inakay ni Hezekias
ang mga tao na sila'y manumbalik at magpakainit at magkaroon ng buhay sa espiritual. Tungo sa isang espiritual na pananatili at si Hezekiah ay gumawa ng kaibahan sa mga hari. Ganito din dapat mahubog ang ating puso pagdating sa paglilingkod para sa karangalan ng Panginoon at itong paglilingkod natin sa Kanya ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Now, paano natin makikita ang puso ng paglilingkod para sa Diyos? Tignan natin ito sa katangian o sa buhay ni Haring Hezekiah. Una, tignan natin ang makikita natin sa kanyang layunin. Tingnan nyo ang sabi sa verse 10 and 11. Makikita natin ang puso para sa Diyos sa paglilingkod sa layunin ni Hezekiah. Ganito ang sabi, ngayon ngay nasa aking puso na makipagtipan sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, upang ang kanyang matinding galit ay maalis sa atin. Mga anak ko, huwag kayo ngayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang tumayo sa harap niya, upang maglingkod sa Kanya at maging Kanyang mga lingkod at magsunog ng insenso para sa Kanya. Na makikita natin ang layunin dito ni Hezekiah na kanyang tinawagan ang mga Levites at ang mga saserdote. Tinawag niya silang mga anak ko. Iyan ay isang tanda ng pagmamahal ng isang hari sa kanyang nasasakupan. Hindi niya ginawa ito para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan mismo ng bayan. Mismong bayan ng tao at sa lahat ng mga tao na maalis ang galit ng Diyos sa kanila. Matagal na panahon ang galit ng Diyos ay naghari sa kanila sapagkat dahil doon sa mga naunang leader, dinadala ang bayan tungo sa kamalian at pagtalikod sa Diyos at sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang kanilang buhay ay nasa kadiliman. Kaya ngayon, hinimok ni Hezekiah ang mga pari at mga Levita na sila'y magbago. Ang sabi sa 11, mga anak ko, huwag kayo ngayong magpabaya, sapagkat pinili kayo ng Panginoon upang tumayo sa harapan niya, upang maglingkod sa Kanya at maging Kanyang mga lingkod at magsunog ng insenso sa Kanya. Napansin niyo natin muli, ang tawag dito ni Hezekiah, isang leader, isang hari sa kanyang mga nasasakupan, mga anak ko. Ibig sabihin, may pananagutan siya bilang ama, bilang hari sa kanyang nasasakupan. Kung ang puso niya ay wala sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng kanyang nasasakupan, madadala niya. Lahat ng mga leaders sa kanyang kingdom ay madadala niya. Kaya muli niyang ibinalik kung sino sila sa harapan ng Diyos. Ang sabi rito ni Hezekiah, kayo'y mga pinili ng Panginoon. Tandaan ninyo, mga pinili kayo ng Panginoon. At anong layunin? Upang tumayo sa harapan niya. Upang magpuri at sumamba sa Kanya, maglingkod sa Kanya. At maging Kanyang mga lingkod. Hindi lingkod ng kung sino-sino, nang maging ng sarili. Kundi maging lingkod ng Panginoon at magbigay ng mga panalangin. Pagsusunog ng insenso. Pagsusunog ng insenso, kung titignan natin sa Revelation, ito yung pag-aalay ng panalangin. Sapagkat ang amoy ng insenso ay nakakarating doon sa throne ng Diyos, ganun din ang ating panalangin. Yun ang tungkulin ng mga leader sa bayan ng Huda. Tinawag niyang mga anak. Totoong minamahal niya. May pagmamahal siya. Tulad ng ibang naunang hari, wala silang pagmamahal, kundi sarili ang tinitignan. Sarili ang gustong mabigyan ng lugod at hindi mabigyan ng lugod ng Diyos, nanganganib ang mga tauhan. Ngayon, nanawagan si Hezekiah, unang layunin niya ay makapanumbalik ang bayang Israel sa liwanag ng katotohanan na may kalaguan sa Espiritu. Ikalawa, makikita natin sa pagsasagawa ni Hezekiah. Pagsasagawa. Verse 15 to 17, ating basahin.
tinipon nila ang kanilang mga kapatid at nagpakabanal at pumasok ayon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. Now, makikita natin dito, ang authority dito ni Hezekias ay hindi yung kanyang pagiging hari, hindi yung kanyang kahusayan, hindi yung katapangan niya, kundi ang authority niya rito ay ang salita ng Diyos. Yun yung puso ng isang lingkod. Salita ng Diyos palagi. Lahat ng kanyang layunin, plano, dapat salita ng Panginoon. Ang sabi dito, sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon upang linisin ang bayan ng Panginoon. Verse 16, ang mga pari ay pumasok sa loob na bahagi ng bahay ng Panginoon upang linisin ito at kanilang inilabas ang lahat ng karumihan na kanilang natagpuan sa templo ng Panginoon tungo sa bulwagan ng bahay ng Panginoon. At kinuha ito ng mga Levita at inilabas ito sa patis ng Kedron. Sila ay nagpasimulang magpakabanal sa unang araw ng unang buwan at sa ikawalong araw ng buwan ay pumunta sila sa portiko ng Panginoon. Pagkatapos ay kanilang itinalaga ang bahay ng Panginoon sa loob ng 8 araw. Sa ika-16 na araw ng unang buwan ay nakatapos sila. Napansinin natin dito, ang pagsasagawa ni Haring Hezekias sa kanyang gawain ay nagmumula sa puso para sa Diyos. Ang kanyang pagsasagawa ay batay sa salita ng Diyos. Hindi siya nagsasagawa kung ano yung batay sa kanyang kaunawaan, sa kanyang karunungan at kalakasan, kundi ayon sa salita ng Diyos lamang. Kaya naman, sumusunod ang lahat. Sumusunod ang lahat dahil si Hezekias tapat sa Panginoon. Nakita nilang katapatan ni Hezekias. Nakikita nila na si Hezekias, ang puso niya ay para sa Diyos. At ang mga salita niya, kahit saan man siya tusukin, ang lumalabas dito ay salita ng Diyos. Kaya naman, ganun ang pagtitiwala ng mga tao sa Kanya. Kaya anong nangyari? Silang lahat ay nagpakabanal. Tama ito. Itong dapat nating marinig. Itong dapat nating gawin at talikuran ang mga nakaraan nating buhay. At sila'y nagpakabanal at nilinis nila ang bahay ng Panginoon. Now, alam naman natin, ang bahay ng Panginoon sa ating panahon ngayon, ito ay ang Iglesia. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Ang sabi ni Pablo, ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Mapapansin natin na maging si Hezekias, namumuhay siya ayon sa salita ng Panginoon. Lahat ng miyembro ay namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Nilinis nila ang templo ng Diyos. Na alam natin, ang templo rito ay ang iglesia. Kaya ang iglesia ay nasa kabanalan. Ang iglesia, lahat ng mga miyembro ay nagpapakalinis sa kanilang sarili dahil ang authority ng pakinggan nila kay Hezekias ay mismong salita ng Diyos. At sa pagsasagawa naman ni Hezekias, kitang-kitang puso niya sapagkat ginagawa niya kung ano yung ipinapangaral niya. So yun din ang kailangan natin sa ating buhay. Makikita natin dito na hindi lamang buhay ni Hezekias ang naging halimbawa sa lahat at hindi lamang salita ng Diyos ang naging autoridad niya upang pasundin ang lahat ng mga tao sa bayan ng Judea. Siya rin ay nagpapakita ng pagsasagawa ng pagsakripisyo. Tingnan niyo ang sabi sa versikulo 20 hanggang 22. Nang magkagayoy maagang bumangon si Hezekias na hari at tinipon ang mga pinuno ng lungsod at umakyat sa bahay ng Panginoon. Sila'y nagdala ng 7 baka, 7 tupa, at 7 kordero, at 7 kambing na lalaki bilang handog pangkasalanan para sa kaharian. Sa santuario at sa Huda
At siya'y nag-utos sa mga pari na mga anak ni Aaron na ihandog ang mga iyon sa dambana ng Panginoon. Kaya't kanilang pinatay ang mga baka at tinanggap ng mga pari ang dugo at iwinisik sa dambana. Kanilang pinatay ang mga tupa at iwinisik ang dugo sa dambana. Pinatay rin nila ang mga kordero at iwinisik ang dugo sa dambana. Na lahat ng itong pagpatay ng kordero, pagwisik ng dugo, alam natin ito'y lumalarawan sa ating Panginoon na tanging ang ating kasagutan ng kapatawaran ng ating kasalanan ay ang paglilinis ng dugo ni Kristo sa mga kasalanan. At ito'y dapat nating sampalatayanan. At ang pananampalataya natin dapat may kasamang gawa. Tulad dito, sila'y sumasampalataya na itong ginagawa nilang sakripisyo tungkol sa mga hayop, ito'y tumutukoy sa pangakong tagapagtubos. Kaya ginagawa nila ito dahil sa pananampalataya at paniniwala buhat sa ipinapangaral ni Hezekias sa salita ng Panginoon. So makikita natin, maging sa pagsakripisyo, hindi nagsasakripisyo lang si Hezekias sa mga hayop na ito, kundi may kahulugan ng kanilang kasalanan ay mapapatawad lamang sa darating na ating Panginoon. At sa ating panahon ngayon, hindi na tayo kailangan magsakripisyo ng ganitong hayop. Tapos na, nagawa na ang sakripisyo. Ang kailangan lamang natin, natupdin ang kanyang salita. Anong salita? 1 John 1:9. Kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan sa kanya, mga kasalanan, ang sabi, siya'y tapat at banal na tayo'y patatawarin. At maliban doon, tayo'y lilinisin sa lahat ng karumihan. The same din. Nilinis sila doon ng Panginoon sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanilang pagsakripisyo. At mapapansin natin dito, si Hezekias, maaga po siyang bumangon at umakyat sa bahay ng Panginoon. Kasama siyang nagdala ng mga ihahandog na mga hayop. Ginawa ng mga pari at mga Levita ang nararapat na kalooban ng Panginoon ayon sa salita ng Panginoon. Lahat ng pagpatay, pagwisik, talagang detalyado ginawa nilang lahat ito ayon sa salita ng Panginoon na ipinangaral ni Hezekias. So makikita natin, maging sa pagsasagawa ni Hezekias, kitang-kita ang kanyang puso, tulad ng puso ni David. At ikatlo, mga kapatid, ang pusong para sa paglilingkod sa Panginoon, makikita natin sa pagtatanghal ni Hezekias. Yung kanyang pagtatanghal, ito po yung makikita natin na talagang kitang-kita ang puso niya pagdating sa bagay na ito. Verse 27 to 30, ating basahin. At si Hezekias ay nag-utos ng handog na sinusunog ay ialay sa ibabaw ng dambana. Nang ang handog na sinusunog ay pinasimulan, ang awit sa Panginoon ay pinasimulan din. Pati ang mga trumpeta sa saliw ng mga panugtog ni David na hari ng Israel. At ang buong kapulungan ay sumamba. At ang mga awit ay umawit. At ang mga trumpeta ay tumunog. Lahat ng ito ay nagpatuloy hanggang sa ang handog na sinunog ay natapos. Nang matapos ang paghahandog, ang hari at ang lahat ng naroroong kasama niya ay yumukod at sumamba. At iniutos ni Haring Hezekias at ng mga pinuno sa mga Levita na umawit ng mga papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ni David at ni Asaph na propeta, at sila'y umawit ng mga papuri na may kagalakan at sila'y yumukod at sumamba. Nakita natin na ang pagtatanghal ni Hezekias dito ay nagbubuhat sa kanyang puso. Hindi pakitang tao, hindi pakitang gilas. Hindi tulad ng panahon natin ngayon. Pagdating sa praise and worship, kailangan lundagan, lagabugan ng mga
na mga tambol at mga gitara at baho para lang udyukan ng mga tao na maging masaya tayo. Panlabas na anyo ng pagsamba. Pero kay Hezekias, ang loob mula sa puso. Unang-unang mapapansin natin dito, sa tatlong bahaging ito, kasama si Hezekias at nangunguna siya. Una, kasama siyang nagpuri sa Panginoon. Ikalawa, kasama siyang yumuko at sumamba sa Panginoon. At pangatlo, kasama siyang umaawit sa Panginoon. Bakit? Mula yan sa puso eh. Pero kung papakitang tao ka lamang, hindi mo maibubuka ang labi mo para umawit. Hindi mo mabibigkas. Sabi nga ni Pastor Steve, pag umawit tayo ng papuri sa Diyos, dapat mula sa baga natin. Anong silbi ng baga na ginawa ng Diyos kung di natin ibuhos ang hangin nito, lalo na pagdating sa pag-awit, sa pagpupuri. Tingnan natin, si Hezekias kasamang nagpuri sa Panginoon. 27. Ang sabi, at si Hezekias ay nag-utos ng handog na sinunog ay ialay sa ibabaw ng dambana. Nang ang handog na sinunog ay pinasimulan ang awit sa Panginoon. Now take note, ang sabi rito, ang awit sa Panginoon ay pinasimulan din, pati ang mga trumpeta sa sali ng mga panugtog ni David na hari ng Israel. Talaga, makita natin ang papuri. Nasa ating panahon ngayon, pag sinabing papuri, talaga, andun yung sayawan, sigawan, lundagan. Now, dito, puso po rito eh. Yung awit nila. Kanina, bago tayo magsimula, yung pinatugtog ni Brother Daniel na sarap pakinggan. No? Sarap pakinggan yung boses lamang halos ng mga tao ang umaawit. Kakaunti lamang yung background na musical. Kailangan lang natin mayroong tono, may himig, na may mga music tayo, piano, paman. Pero hindi yun ang dapat maging sentro, kundi ang sentro, tinig ng mga tao na parang mga anghel at kasabay ang mga anghel sa langit kapag tayo nagpupuri sa Panginoon. Lahat sa pagpupuri at silang lahat ay sumamba. Ang sabi sa 28, at ang buong kapulungan ay sumamba at ang mga awit ay umawit at ang mga trompeta ay tumunog. Lahat ng ito ay nagpatuloy. Tingnan nyo, nagpatuloy hanggang sa ang handog na sinunog ay natapos. Nakita niyo? Palagi ko, yung iba rito talagang umaawit mula sa puso, mula sa baga. Palagi ko, namamaos na iba rito. Ang tagal kayo maubos yung karne na sinusunog. Matagal yun. Pero nagsipag-awitan sila at sumasamba sila, makita natin totoo. Totoo talaga. Ganito ba tayo sumamba sa Panginoon? O binubulong lang natin yung awit? Hindi mula sa puso. Dapat mula sa puso ang ating pag-awit. Sapagkat ang ating inawitan ay ang ating Diyos na tagapagligtas. Siyang tumawag sa atin, siyang pumili sa atin. Alalahanin nyo, kayo ay mga pinili ng Panginoon. Dapat umawit tayo. Nangyari kapag yung makamundong awit ay sumisigaw pa eh. Pero pagdating sa Panginoon, tikong ng bibig. Bakit? Hindi mula sa puso. Dahil kung mula sa puso, ilalabas talaga kung ano yung nasa puso. Tandaan natin, sa Mark chapter 7 verse 21, lahat ng kasamaang pananalita mula sa puso na ilalabas eh. Pero kung puso natin na binago ng Diyos, nilikhaan niya tayo ng bagong puso, sa biyaya ng Panginoon, yun ang dapat na lumabas. At hindi yung ating lumang pagkatao. Lumang pagkatao nandyan pa rin. Kung tawagin yan, remaining sin. Pero yun yung lumang tao, matandang tao sa atin. Hindi siya makakilos dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, magkakawala ito. Higit pa doon sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat napipigilan lang ito. Kaya nga dapat ang puso natin sa Diyos ang siyang manguna, maghari sa pagpupuri natin. Nang sa ganon, hindi makakilos yung ating lumang pagkatao. At makikita natin, ikalawa, kasama siyang yumukod at sumamba sa Panginoon. Pero mo, hari, yumuyukod sa mas mataas na hari sa kanya.
At nakikita ito ng buong bayan ng Huda. Verse 29, nang matapos ang paghahandog, ang hari at ang lahat ng naroroong kasama niya ay yumukod at sumamba. Talagang dito, makikita natin tiwasay na tiwasay ang mga tao ng Diyos sa pagsamba. Sa ating panahon, pagdating ng pagkatapos ng pagsamba, kanya-kanyang sibata na, may pupunta kung saan-saan. Pero dito may kita natin yung diwa ng pagsamba, may pagyukod. Nananatili pa rin ang diwa ng kanilang pakikipagtagpo sa Diyos. Hari nakikitaan, leader nakikitaan ng totoong pagsamba. Ano kayang pinag-usapan nila after ng pagsamba? Tulad ng ating fellowship pagkatapos ng pagsamba, kung ano pinag-usapan natin, no? Pero naniniwala ko rito, una rito mga leader, kung paano silang magsalita. Nakita ng lahat na ang hari ay sumamba. Sumamba sa pinakamataas na. Bagay na hindi ginagawa ni Haring Ahaz at ibang mga hari ng Huda, kundi dinadala ng mga haring ito sa sanlibutan at makasanlibutang paraan ng pamumuhay. Pati ang pagkilala sa Diyos, sila nagpupunta sa Diyos-Diyosan. Namimili sila ng gusto nilang sambahin na Diyos-Diyosan. May itim, may maliit, may sanggol, may babae. Hindi yan bago yan ngayon. Noon pa yan. Kaya ang tao ay dumadanas ng kadiliman ng buhay espiritual, pati sa physical na kalagayan, marami pong kalamidad dahil tinatalikuran ang totoong Diyos. Sumasamba sila sa hindi Diyos, imbis na ang Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay ang dapat sambahin, pero mas kinilala nila ang Diyos-Diyosan. Yan ang ginagawa ni Haring Ahaz sa mga nauna. Ang kanyang katawan ay naroon sa templo, pero ang puso malayo sa Diyos. Yun din yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 15. Verse 18, nang sabi ng Panginoon, ang mga taong ito, sinasamba nila ako sa kanilang mga labi, pero ang puso nila ay napakalayo sapagat mas sinusunod nila ang tradisyon na pinapalagay nila ng tradisyon o paniniwala nila ay higit na mas makapangyarihan at mataas kaysa sa salita ng Diyos. Pero si Hezekiah, binalik niya, etong salita ng Diyos, etong pinakamataas. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos kung sino ang Diyos. Kaya si Hezekiah, isang halimbawa, na hindi ko sinasabing perfecto si Hezekiah, alam naman natin na punong-puno ng pride ito. At bandang huli, pinapasok niya ang mga Gentile kings para ipagmalaki yung kanyang ari-arian, yung kahusayan niya. Alam natin yan. Pero at this time, sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos, o pagbabalik loob ng bayan ng Diyos, makikita natin sa kanyang halimbawa. Yung pag-awit lamang ay napakadakilang bagay yun na umaawit na nangunguna sa kanyang mga kababayan. Sa verse 30, ang sabi ni Haring Hezekiah, iniutos ni Haring Hezekiah at ng mga pinuno sa mga Levita. So kasama rito mga leaders na umawit na mga papuri sa Panginoon. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat napakatagal, napakahabang panahon, ilang taon o daang taon na hindi umaawit ang mga tao ito sa Panginoon ng papuri, kundi makasanlibutan. Kaya iniutos ni Haring Hezekiah at ng mga pinuno sa mga Levita na umawit ng mga papuri sa Panginoon
sa pamamagitan ng mga salita ni David. Nakita nyo, salita na David, ginamit yung salita ni David sapagkat si David, after yan, ang puso niya sa Diyos. At lahat ng sinasabi ng Diyos ay sinulat din na David, yung kanyang papuri. Kaya may authority ang salita ni David, awit na David, pati kay Asaph, na siyang dapat awitin ng mga totoong mananampalataya. Tulad natin. Kaya tayo umaawit ng mga salmo, himno, sapagkat yan ang nararapat. At ang sabi rito, sa pamamagitan ng mga salita ni David at ni Asaph na propeta, at sila'y umawit ng mga papuri ng may kagalakan. At sila'y yumukod at sumamba. Wow! Palagi ko may mga problema ang tao ito. Hindi sila mga banal na walang problema. Hindi sila mga taong punong-puno sila ng yaman. Palagi ko, pareho lang natin. Nakakapos tayo, dumadanas tayo ng problema, may COVID-19, malungkot ang ating mga puso, pero pagdating sa pagsamba at pag-awit sa Panginoon, punong-puno ng kagalakan ng kanilang mga puso. Bakit? Nakikita ito sa mga leader, sa hari, at sa mga pinuno ng Levita. Dapat nakikita ito. Mismong utos ng hari at ng mga pinuno, sinusunod lahat ng mga ubawit silang may kagalakan sa puso. Sa makatuwid, lahat sila'y naglilingkod. Na alam naman natin na hindi lahat ng paglilingkod kailangan maging preacher ka, maging deacon ka, maging usher ka. Hindi lahat. Kung makikita natin ang paglilingkod, tulad kay Maria, yung pakikinig ng salita ng Diyos. At dito naman, yung pag-awit mula sa puso, yun yung paglilingkod. Pagsamba. So, tanong natin, ikaw ba kapatid, naglilingkod sa Panginoon? Lalo sa ating ngayon, nasa bahay lang tayo. Patayin mo lang yung video mo. Kung saan ka na mo, maaaring umaawit kang kasabay ni Elvis Presley dyan. Dahil nandun ka sa bahay relax na relax, wala nakakita sa iyo. Pero alam nyo, nakikita ng Panginoon ng puso, nababasa kung nilalaman ng puso, lalo nang nakikita ka ng Panginoon kung ginagawa mo pagdating sa pagsamba. Kumusta puso mo? Nasaan ang puso mo? So ano pong leksyon ng mauwi natin dito? Magsimula tayo sa isang tanong, personal na tanong. Paano ka maglingkod sa Panginoon? O baguhin natin tanong, paano ka naglilingkod sa Panginoon? Tulad ni Haring Ahaz o ibang pang mga hari na nagpapaligsahan sila kung sino magaling sa kanilang hari, kung sinong magaling silang mamili ng Diyos-Diyosan, nagpapakita ng gilas, nagpapakita ng galing. Kumusta ang puso mo habang ginagawa mo ang pagpapakita ng gilas? Di ba punong-puno ng pride? Ang Diyos, hindi tumitingin sa gilas natin. Kung gaano tayo kahusay sa ating mga ginagawa. Kung gaano karami ang ating mga na-accomplish. God is looking at your heart. Sapagkat maaari mong gawin ang lahat ng mga project na yan, tulad kay Solomon. Alam natin si Solomon, binigyan ng lahat ng wisdom. Pero saan na ginamit? Sa panglaman. Kaligayahan sa ilalim ng araw. Ang dami niyang accomplishment. Nagpagawa pa nga siya ng kanyang sariling bahay na mas maganda pa kaysa sa templo ng Diyos. Pero yet, ligaw ang kanyang puso. Kaya kumusta na ang puso mo? Ang Diyos hindi tumingin sa dami ng ginagagawa mo, kundi tinitignan ng Diyos ang puso. Tingnan nyo, halimbawa lamang noong ang Panginoon ay nagsugo kay Samuel na puntahan mo yung pamilya ni Jesse sapagkat mayroon akong ibinukod dyan para magiging susunod na hari.
So ang nasa isipan ngayon ni Hezekiah, ni Samuel, sino mo itong mga anak ni Jesse? Nung makita yung mga anak ni Jesse, ang gugwapo, ang lalaki, matitikas. Sabi nga, dito nga atin matatagpuan ang susunod na hari. Sapagkat ang nakita lang unang hari si Saul, na mayroong isang pie ang taas sa lahat ng tao sa buong Israel. Si Saul, kitang-kita mong siya yun. Dahil siya yung pinakamataas, pinakamalakas, pinakamabisig, makisig. Pero ang sabi ng Panginoon kay Samuel, kung babasahin natin 2 Samuel chapter 16, I'm sorry, hindi ko matandaan yung text. Sa 2 Samuel, na sabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong titignan ang bikas o kagandahan ng tao. Hindi ko sila pinili, kundi ako'y tumitingin sa puso. Sapagat ang tao tumitingin sa panlabas na anyo. Pero ang Diyos ay tumitingin sa panloob at pangpuso. Kaya mga kapatid, ito isang malaking aral sa atin. Ngayong ikay sumasamba, quote and quote, pagsambang nasa bahay. Magawa rin natin sumamba sapagkat nagkakasya tayo. Pero kung ang ating ugali, ang puso natin ay abala sa mga bagay sa ating kapaligiran, hindi po pagsamba sa puso yun. Pagpapakita lang po yung panlabas. Dapat kahit nasa bahay tayo, matuto tayong sumamba. Matuto tayong magpuri. Ikalawa, so yung tanong, kumusta na ang paglilingkod sa Panginoon? Ikalawa, tinuturuan mo ba ang iyong puso para sa Diyos? Tinuturo mo bang itong manalangin? Tinuturuan mo ba itong sumamba? Totoo mga kapatid, tayo mga Kristiyano, mga born again, mga regenerate. Alam natin, Ezekiel chapter 36, verse 26, na tayo po'y binigyan ng bagong puso ng Diyos. Bagong espiritu ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan, nung tayo po ay isinilang na muli, malago ka na. Mahusay ka na. Matatag ka na. Now, ituring po natin ang ating kapanganakan muli sa isang sanggol na bagong ipinanganak. Kailangan itong alalayan, kailangan itong turuan, kailangan itong gabayan, kailangan itong palakarin sa kanyang sarili, kailangan itong turuan lahat ng pagtitiis. Ganon din, kailangan nating mahubog ang ating sarili sapagkat hindi porke Kristiyano ka ay malago ka na. Kahit ilang taon ka pang Kristiyano, 30 years, pero ang iyong puso ay patat sanggol pa. Kailangan dito na ating hubugin ang ating puso. Hinubog na ito ng Diyos katungkulan natin yung turuan, akain, alisin sa mga hindi dapat, turuan sa mga dapat. Ibaba ang ating sarili. Huwag pagmataas. Ito'y sinasaway, ito'y tinuturuan, ito'y binabanal. Na dapat kilalanin ang Diyos na siyang nagbigay ng bagong puso. Suriin ito sa kanyang sarili kung ang puso niya ba'y para sa Diyos. Nananalangin ba ito para sa Diyos? O ito ba'y puso ngayong paglilingkod sa Diyos? Sinong pinaglilingkuran natin? Tanong mo sa iyong kapwa kung sino kang pagkatao. Sapagkat kadalasan tayo bulag sa ating sarili. Sapagkat nakatingin lamang tayo sa ating sarili. Pero hayaan natin, asawa mo, nanay mo, tatay mo, mismo magsabi sa iyo, Pa, Ma, sino ba talaga ako? Ano ba talaga ako? Well, hindi ko naman sinasabing magmayabang, pero hindi ako nagtanong sa nanay ko. Noong ako'y nangangaral, hindi ako nagtanong sa kanya, Ma, kumusta na? Galing ba? Mismong nanay ko nagsabi, Dong, porbida kakaga ni mo, Dong. Sa Bisaya yun, Dong, porbida kakaga ni mo. Sa Tagalog,
Anak, grabe, kayabangan mo. Yang hiya ko sa nanay ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, Ma, gabayan mo ko. Tingnan mo ko ng kayabangan ko. Pagtayo, sa pulpito, pakikipag-usap kita. Tulungan mo. Minsan nag-aaway kami kasi lumalaban yung puso ko. Dahil, yun nga, mayabang. Pero tama. Dapat kinikilala ito. Kung ito ba'y puso para sa Diyos. Dapat sinusuri ito sa ating sarili. Kung puso ba natin para sa Diyos. Tignan din natin kung gaano tayo manalangin at ang panalangin ba natin ay para sa Diyos. At lalo na ngayon, puso ba natin ay paglilingkod para sa Diyos. Kaya ulitin ko at pangatlo natin, tanong, puso mo ba talaga ay naglilingkod sa Panginoong Diyos? Alam nyo, kung atin lang pakikinggan ng tinig ng Panginoon, tulad ng pakikinig ni Pedro nung kausapin siya ng Panginoon sa tabing dagat after resurrection. Ang sabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Peter, do you love me? You know, Lord. Peter, do you love me? Umiyak si Peter. Kasi naalala niya, he denied his Lord 3 times. Kaya ito rin masasabi ko mga kapatid, maaaring paulit-ulit ang sinasabi ko, kumusta ang puso mo, naglilingkod ka ba sa Diyos? Sana ito rin ay mangusap sa akin. Kumusta ang iyong pagbabahagi ng salita ng Panginoon? Kumusta ang patutuo mo sa mundo? Nagliliwanag ka ba? Kumusta kung magsalita ka? May timpla bang biyaya ng asin? Marami ba ang nananabik sa iyong mga salita? Puso mo ba sa paglilingkod ay para sa Diyos? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Ama, na muli sinusupok ninyo ang aming puso. Alam ninyo, alam namin, at alam namin lahat na kayo'y nagsasalita ngayon sa bawat pusong nakikinig. At sana nga po, ma-revive kaming muli. Kahit kami nasa bahay lamang at hindi pa makapagtipon sa physical gatherings, ay ang puso namin ay nasa paglilingkod sa inyo. Paglilingkod sa pakikinig ng mga salita niyong in-expound. Puso sa pananalangin. Puso sa pag-awit. Nawa nga po, mabago ito. Maraming salamat. Ang lahat ng ito ay samod dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus.